Palakpakan po natin ang mananatiling punong barangay ng ating barangay 121. Palakpakan po natin, Chairman Venerando Randy Sancho. Sila ang malasakit, iboto natin sila. Biglang dumami yung tao ulit. Isang mapagpalang gabi po! Mga kabarangay ko sa 121. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating Ama. Lord Jesus, thank you po talaga. Thank you po. Laging naging first time dito sa barangay ang aming pamumuno. First time! Walang lumaban na chairman. First time! Nagkaroon tayo ng covered court. First time! Naging building yung barangay hall natin. First time! Nagkaroon tayo ng ambulansya o rescue. First time! Nagkaroon ng maliwanag. Sa 5 taon, hindi nyo nakitang dumilim ang kalsada natin. First time din, nagkaroon tayo ng bahay, Pag-asa. Ano po yung bahay Pag-asa? Nagagamit bilang event place, birthday, binyag, at higit sa lahat, yung mga kabarangay natin na namatayan na walang maburulan dahil sa limpo ng espasyo sa bahay. First time. Kung tawagin nila, boy, first time. At higit sa lahat, ito nakakatawa. First time, nagkaroon tayo ng award dito sa barangay 121. First time na nagkaroon ng most outstanding chairman. Binuhat natin ang barangay. Ipinanit natin. Inangat ang inangat sa tulong ng aking mga kagawad. Lahat po ng ito, hindi ko kayang gawin. Itong mga first time na ito, hindi ko kakayanin gawin kung walang tulong yung mga kagawad ko. Alam nyo mga kabarangay, sa totoo lang, kung merong nakakaalam kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit, totoong nagmamahal sa barangay 121, ako po yun. Alam ko po kung sino yung karapat-dapat. Isa lamang po at tatanungin ko sa inyo, mga kabarangay, yung po bang mga naging kagawad, natulog po ba? Wala ba ginawa? Nakita nyo? Ha? Hindi natulog ang mga kagawad. Lahat po yan. Deklarado. Lahat po yan. May kanya-kanya pong assignment sa akin. Sa totoo lamang, ang inyong punong barangay, sanay po humawak ng tao. Dahil ako po
ay sanay maghanap buhay. Alam ko po kung paano at kung saan yung mga kagalingan nila, kung saan nararapat ilagay. Lahat po ng tumatakbo ngayon, sa totoo lamang po, may mga magagandang intensyon sa barangay. Pero subalit, itong mga barangay kagawad na nakaupo, sisiguruhin ko sa inyo na ito po ay sobra-sobrang pagmamahal. At kung mag-isip ng magandang proyekto, sobra-sobra po. Kaya po, mga kabarangay ko, kung ako po ay inyong pagtitiwalaan, sa 5 taon ko po na pagsiservisyo, sa 5 taon namin paglilingkod, may nakita po ba kayong pagbabago? May nakita po ba kayong pagbabago? May nakita kayong pagbabago? Sa totoo lang, sa bibig nyo nang gagaling ang pagbabago. Diba? Hindi na kailangan baguhin kung sino yung nakaupo. Eto na yun. Straight na natin ang mga kadawat na nakaupo. Sa totoo lamang po, mga kabarangay, mga bata, konting katahimikan lang. Katahimikan lang po. Maraming first time na naganap dito sa barangay. Hindi kulang pa yung sinabi ko. May bumubulong sa akin dito. May computer ako eh. First time tayo nagkaroon ng fire pump na ang hose ay napapakinabangan. Nakakaresponde hanggang sa kabila ang barangay natin. Hanggang ngayon, napapakinabangan yung bumbero natin na yan. Totoo lang. First time lahat yan. Yung mga fire volunteer natin, palakpakan natin. Ilang beses na po, muntika na magkasunog sa lugar ng tribo. Sino ang unang rumiresponde? Fire volunteer ng 1-to-1. Lahat po ng ginawa namin proyekto ng aming mga kagawad, hindi po yan panandalian lamang. Panghabang buhay yan, alagaan lang natin. Yung basketball court, panahon ng pandemic, sobrang nagamit. Yung ambulansya, yung rescue, sobrang nagamit. Ang dami namin naging proyekto na nagamit. Meron ako narinig kahapon, palitan daw at pumili sa 14. Eh di wow, wala bang nagawa yung mga kagawad? Panahon ng pandemic, ito kwentuhan lang, gusto nyo kwentuhan. Panahon po ng pandemic, hindi ko nababanggitin kung sino itong kagawad na to. Ilang beses po nangailangan ng tulong yung pamilya nyo. Hinatid sundo po ng mga kagawad sa ospital. Sa totoo lamang, parang hindi nabibilang. Sa totoo, hindi namin kailangan ikwento to eh. Kaya lang, kung makapagsalita sa mga kagawad, parang walang nagawa. Di ba? Parang walang nagawa. Bakit? Sa totoo lang, kahit anong gawin nating kabutihan dyan sa tao na yan, hindi niya malalasahan. Dahil ang nanunuot sa puso't isip niya, galit. Galit na hindi magpapatino sa puso't isip niya. Tanggalin niya yung galit. Admitin niya yan. Yung mga kagawad magagaling. Diba? Hindi ako papayag nasisiraan yung mga kagawad na nakaupo. Ipaglalaban ko yan. Dahil ako ang tumatayong ama ng mga kagawad na yan.
Siraan ni chairman yan. Tama po ba? Kung yung mga kagawad na yan mga inutil, hindi tayo magkakaroon ng most outstanding na award. Kung yung mga kagawad na yan ay tutulog-tulog, hindi tayo magkakaroon ng covered court by Pag-asa Rescue. Yang mga kagawad na yan, sabi nila sunod-sunuran sa akin. Hindi po totoo yan. Sa totoo lamang, ako ang sunod-sunuran dyan. Sa totoo lamang, nauubos yung pasensya ko rito. Bakit? Sabi ko sa mga kagawad, sa totoo lamang, hindi nyo kayang ubusin yung salapi ko. Yung pasensya ko, nauubos nyo. Bakit? Sorry ah. Bakit? Kung ano-ano hinihirit eh. Si Kagawad Ramil, bibirahin ako. Chairman, yung bakanting lote ron. Baka po pwede, kunin mo. Pati binili ni Chairman. Yung bahay burulan. Pagawa mo, Chairman. Totoo lamang. Yung food cart, tingnan nyo. Kung yan nasa project. Wala po yan sa budget ng barangay. Sinulsulan din ako ni Kagawad Linda dyan. Paano sasabihin nyo na yung mga kagawad na yan, sunod-sunuran ako? Eh lahat ng magagandang proyekto dito sa barangay natin, sila po ang unong promotor. Sila po talagang nakaiisip lahat yan eh. Oh. Lahat po yan. Lalating ko. Hindi ko po sa inaangat sila. Mga kabarangay, ang tanging hangat lamang po namin, ma-extend yung serbisyo namin. Dahil marami pa po kaming magagandang proyekto na nakabitin. Marami pa, sobra-sobra dami. Yung sinasabi nilang transparent, yung budget ng barangay, nandun, nakapastil. Kahit sino pwede pumunta, tingnan nyo. Transparent ako, kaya nga nagkasundo-sundo lahat ng kagawad eh. Dahil walang nagnanakaw eh. Transparent eh. Abono pa sila eh. Hindi ako nagkukumpara kung kailangan hindi administrasyon. Wala kaming overpricing sa budget na ginawa namin. Nakahanda ako makipag-toast. Ilabas natin yung mga dating record at yung record ngayon. Magkaalaman kung sino yung nag-overpricing. Huwag tayong magsalita na umubot kayo ng nilinis. Nakakasakit kayo ng damdamin. Marami pala kayong naiisip. Bakit nung panahon na nakaupo kayo, hindi nyo ginawa? Tapos sasabihin nyo, ikaw ang chairman namin. Ikaw ano? Paano nyo akong gugustuhin maging chairman? Diba ang nasa isip nyo? Totoo lamang, pero chan. Ito mga kasama, paprangkain ko na kayo, mga kabarangay. Sinabi nyo, di ba? May team B. Si chairman, may team A, may team B. Totoo po yan, may team B. Ito, real talk tayo ha, team B, makinig kayo. Magre-real talk tayo. Kung ano meron ng team A, meron din ng team B. Tama mali? Pag nilabas ko ang team A, nilalabas ko kayo. Kung ano uniforme ng team A, meron din ng team B. Kung ilan yung donasyon ng t-shirt sa team A, ganun din ang donasyon sa team B. Ngayon, nagtataka kayo, bakit nawala ang team B? Sila po ang makakasagot yan. Sila po ang makakasagot. Hindi po ako. Bakit? Gusto nyo, ito, konti lang. Ha? Napakaganda po ng mga plano. Sa totoo lang. Nagkaroon lang po ako ng konting pag-iisip bakit nagkakagulo-gulo yung team B. Banggitin ko ba kung sino pangalan? Tanungin nyo. Nagpagawa ng uniforme. Tingnan nyo tarpaulin nila. Iba-iba uniforme. Asan na unity? Diba? Sinabi ko sa kanila, kung ano programa nyo, ano plano nyo, sabihan nyo. Wala namang nakakarating. Totoo lamang ko. Sila po ang may problema, hindi ako.
Ang sabi ng iba ba, ginamit ko sila. Bakit po kayo gagamitin? Gano'n po ba kayo kasikat para makisawsaw ako o makisakay sa inyo? Hindi ko kayo ginagamit. Pinipilit ko kayong mabuo. Pero kayo, ang ayaw magpabuo. Merong mas mataas ang ere, merong away-away. Sa team ito ha, hindi ko ba may mention yung pangalan. Babae lalaki, nagmumurahan sa kalsada. Nagkabastusan sa kalsada. Tama ba yun? Umpisa pa lang tayo. Away kayo ng away, hindi kayo magkasundo. Sasakit ang ulo ko. Paano tayo magkakaisa niyan? Huwag niyo sasabihin sa akin na ginamit ko kayo. Hindi ako marunong maggamit. Baligtad do. Alam niyo po, mulat sa pool may team A. Sinabi niyo sa akin, baka po pwede tumakbo. Okay. May gusto tumakbo, hindi ko pinipigilan. Sabi nila, ako nagpurso sa kanila tumakbo. Tinanong ko lang sila. Tatakbo ka ba? Pwede ka naman tumakbo. Karapatan ng kahit sino tumakbo, wala po pwedeng magbawa. Ang sabi nila, Chairman, basta kami pag tumakbo, ikaw ang ulo namin. Salamat. Huwag kang mag-alala, makakatanggap ka sa akin ng suporta. Diba, nagsuporta naman ako? Oh. Ultimo yung paglapit sa kapatiran. Ito, kakwentuhan lang. Nasa labas sila, nauna kami. Hindi ako nagkukulang sa TV. Lagi ako nagsasabi. May pamamayag po ang mahal nating mga kapatiran. Baka po pwede kayo sumama. Ha? Wag niyo akong sisiraan. Maghaharap-harap tayo rito. Hindi po ako mayabang na tao. Wala po akong ipapakita ang plataforma. Ang ipapakita ko lamang po kung ano po yung nagawa namin. Mula po nung naupo ako, ito po. Tanging hinihingi ko po sa inyo mga kabarangay. Kumpletuhin niyo po yung kagawad. Dahil ang mga kagawad na yan, bahagi po ng aking katawan. Bahagi po yung mga kagawad na yan, bahagi po ng aking katawan. Kung aalisan niyo ako ng isang kagawad, para niyo akong inalisan ng isang kamay. Pag inalisan niyo ako ng dalawang kagawad, inalisan niyo ako ng dalawang kamay. Pag inalisan niyo ako ng tatlong kagawad, pati pa ako inalis niyo. Ano mangyayari sa akin? Yung mga plano, alam ko lahat yan. May mga nagsasabi, hindi kami lalapit dyan, Chairman. Pero kami magiging tinig. Wow. Tinig. Pag-upo mo pala, tumatakbo ka pala, iba na yung nasa utak mo. O kontrahin mo yung mga nakalistan. Tama ba yun, mga kasakabarangay? Paano natin iboboto yung mga yun? At ba sa likod ng mga hangarin nila, walang iba kundi si Rael, si Chairman. Gigibain. Anong gigibain niyo sa akin? Ito lang. Kahit wala tayong proyekto, gagalaw ako eh. Kahit hindi natin gastusin yung proyekto natin, walang problema sa akin. May proyekto tayo eh. Tuloy. Tuloy yung bahay pag-asa, tuloy yung basketball. Alam nyo, tahimik lang ako. Pero totoo lang, alam ko lahat ang ginagalaw ng mga bawat tumatakbo sa gawan. Alam ko lahat. Pasensya na kayo, mga kabarangay nyo. Kung transparent lang ang pag-uusapan, andyan po sa bulletin board ng barangay. Puntahan nyo po, nakapaskil po dyan. Tingnan nyo po, sobra-sobra pa po yung mga ginawa kong proyekto. Wala dun sa nakapaskil. Tingnan niyo po. Open po ako. Transparency. Bakit kung mga nakaupo kayo, hindi niyo binanggit yung transparency? Diba? Sus naman. Love you. Love you. Love you too. Alam nyo, sa totoo lang, ito mga kasama. Gusto ko lang banggitin yung mga panahon ng pandemic. Isa sa mga nakatulong ko, totoo lang, yung tumatakbong kagawad, si Rodel Jawo, si Jomer,
Ramos, si Vivian Malate, si Dennis Rodrigo. Totoo. Mahusay yan, yung mga yan. Kasi galing sa administrasyon ko yan eh. Aral sa akin yan. Nakapagsilbi yan ng maganda rin. Hindi ko rin matatawaran yung mga kagalingan ng mga tao yan. Sabi nila, nung mga panahon ng pandemic, diba? Ito, kwentuhan lang. Sabi ko sa inyo, hindi lang sasabihin ko eh. Panahon ng pandemic, kung yung mga tumatakbo ngayon, yung iba na tumatakbo, gusto tumulong, asan sila nung panahon ng pandemic? Sige nga, asan sila? Hello? Kayo po dyan? May COVID. Diba? Pero bakit? Nagkaroon ng volunteer. 30 katao yung volunteer. Jover Ramos. Tama ba ako? Vivian Malate. Mga volunteer. Tumulong. Hindi natakot. Ang sabi nila, hindi naman pwede lumabas yan, may COVID. Paano hindi? May quarantine pass ako binibigay sa mga tao. Alam nyo, sa totoo lang, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, tapos ngayon, magkagagay-ganyan dito. Huwag nyo iboto. Pumili kayo dito sa labing-apat. Anak ng petting naman. Pipili sa inyo nung panahon ng COVID, nung panahon ng pandemic, wala kayo eh. Di sana man lang, nag-donate kayo. Meron tayong tinatawag na community pantry. Buti pa yung ibang tao eh. Nagbigay eh. 2 kilong bigas, dagdag yung puto. May nagbigay pa ng itlog, 3 tray, dagdag yung puto. Yung mga tumatakbong kagawad na yon, na yung 14, o sabi nila mag-division 7, o sige, 14 utas naman kayo. Diba? Gusto niyo ba magbastusan tayo? Asan kayo? Asan kayo? Sige. Alam niyo, sa totoo, yung umayaw sa mga kagawad ko, eto, gusto niyo ba straight to the point tayo? Nagkaroon ng mga kaso sa barangay, yung umayaw. Dahil ipinatupad namin kung ano yung tama. May mga anak sila dyan, nagkaroon ng warrant. Lumapit yung kapulisan. Pwede ba namin hindi tulungan nyo? Gusto nyo real talk eh. Gusto nyo, sige, mag-real talk tayo. Alam nyo kung meron kayong iboboto, kung halimbawa meron kayong ayaw sa kagawad, iboto nyo yan, no? Si Vivian Malate. Iboto nyo yan. Si Jover Ramos. Iboto nyo. Si Jawo. Si Dennis Rodrigo, iboto nyo. Kasi galing sa akin yan. Totoo lang. Kung meron kayong ayaw dito sa kagawad ko, kasi yung panahon ng pandemic, yan yung nakita natin eh. Real talk tayo. Real talk. Panahon ng pandemic, yan ang display sa kalsada. Pwede tayo magharap-harap dito. Sabi nila, bakit daw walang focus? Baka pag nagpa-focus ako, hindi kayo tumagal. Kasi babasagin nyo kami. Babasagin nyo yung kagawad. Ako, walang mababasag. Kahit basagin nyo ako ng basagin. Basag na yung tools ko. Sa dami ng inupuan nito, nabasag. Inupuan motor. Umupo ako sa mga motor, iba-iba na kasi ito. Totoo lang, mag-ingat tayo sa pagpili na kukunin yung kagawad. Ako po, ginagarantihan ko po, itong mga nakaupong kagawad, sigurado kayo rito. Kung meron kayong ayaw, pinapersonal nyo yung 7 kagawad ko. Pumili kayo sa 4 na binanggit ko. Si Jomer, si Vivian, si Jawo, at saka si Dennis. Si Dennis Rodrigo, nagtatampo. Hindi ko alam kung ano ang pinagtatampo. Kasi yung panahon na yan, nakasama ko maglingkod yan. Hindi ko lang matawag dito kasi moment ng Team A to eh. Moment, pero binabanggit ko, inaangat ko yung pangalan nila. Kasi hindi naman maiiwasan na meron kayong kagawad na ayaw eh. Bakit? Kasi na-personal ba kayo? Bakit? May mga naging problema ba kayo?
Hindi maiwasan yan, hindi may straight. Pero ako, i-recommend ako sa inyo. Diba? Huwag tayong kumuha ng purong yaw-yaw. Huwag tayong kumuha ng agawat na tumatakbo na wala pang napapatunayan. Hindi pa man naupo, purong yaw-yaw na. Sa totoo lang. Kaya, pasensya na kayo, medyo mahaba. Dumadami yung tao, nakakaya. Umaabot na hanggang si Peter. Kanina, naubos yung tao. Anyway, ulitin nyo po mga kabarangay ko. Ako po, tiglog tuhod, nanginig luhod. Baka po pwede, ibalik po natin yung mga kagawan. Ibalik po natin yung mga kagawan. Para maging maganda po. Kasi pagka kumuha kayo ng hindi maganda sa mga tatakbo, magkakaproblema po ako. Magkakaproblema po ako. Hindi ko po maibibigay yung tunay na serbisyo, yung tunay na paglilingkod. Kasi ang tingin nila sa akin, kalaban. Sa totoo lang, ang tingin nila sa akin, kalaban. Akala pa nila, hindi ko alam pag nakatalikod ako. Tinatupperware nila ako. Alam ko yan. Nakakarating sa akin yung mga kwento. Mga kasama ko, mga kabarangay. Muli po, ako po'y naninikluhod. Nakikiusap po. Ibalik po natin yung pitong kagawan. No? Ibalik po natin. Hindi po tayo maliligaw, hindi tayo mapapamak. Andito po, si Kagawad Roddy Gabriel. Andito po, si Jesus Bersosa. Andito po, si Jeremias Junicio. Andito po, si Ramil Malyari. Andito si Kagawad Nerlinda del Rosario. Andito si Marte Hierco. Andito. Walang iba. Ito talagang personalin ko itong tao na to. Totoo lang. Napakahusay nito. Yo. Napakahusay. Di pa kita tinatawag, ba't pumapanig ka? Excited. Pero number 1. Ako po, tiglog tuhod. Kay Evelyn Santiago po. Magaling po. Magaling po yan. Muli po mga kabarangay, kung meron, makinig po kayo ha, kung meron po na naging pagkukulang ang mga kagawad na ito, kung meron po mga naging pagkukulang itong mga kagawad na ito, handa po kami tumanggap ng pagkakamali at ng mga suggestion o advice. At bigay alam nyo lang sa amin kung ano yung gusto nyo. Wala po siguro dito na nagreklamo na hindi namin na-respond yan. Lahat po rito. Sa abot ng aming makakaya. Itong mga pitong kagawad na to, magaling to. Naniniklod po ako na sana po, hindi naman tayo mapipiling most outstanding chairman at magandang barangay kung wala po itong mga. Ito lang. Lahat po yan, nabibigyan ko ng mga asa-assignment. Napakahusay. No? Hindi ko pa alam, ano pa ba yung mga sasabihin ko? Marami. So, marami kaming proyekto eh. O gusto nyo, sample ng isang proyekto. Ito, sample. Pangit pakinggan, pero kapaki-pakinabang. Sample. Ha? Ito, sample ha. Ay, sorry. Sample lang, mga kabarangay. Di ba nagkaroon tayo ng bahay Burulan? Oh. Magkano serbisyo ng taon? Namumroblema yung talagang taong kabarangay natin na walang, di ba? Oh. Yan ang isa sa pinag-iisipan ng chairman nyo. Magkaroon ng burial assistant na manggagaling sa barangayan. Pangit pakinggan, pero real talk tayo. Kasi nakikita ko po, yung burial assistant natin, halos kulang na kulang. Although, malaking pasasalamat na rin, nanggagaling
nanggagaling sa DSWD, nanggagaling sa Office of the Vice President, nanggagaling kay Kong Ernix Junior. Kong Ernix, maraming salamat ha. Alam nyo, gusto ko lang buhati si Kong Ernix. Kahit na nag-Manny Lopez ako, nung nakaraan, hindi ako tinalikuran ni Kong Ernix. Bagkos, niyakap niya pa ako. Maraming salamat po, Kong Ernix talaga. Pagkitin ko lang, lahat ng suporta binibigay niyo sa barangay. Yun po ang isa sa mga plataforma ko na iniisip. No? Pangit pakinggan, di ba? Rural assistant. Pero kailangan. Nag-iisip lang ako. Para na sa ganon, yung mga atawal natin, malibre na. Yung atawal na kung pwedeng gamitin serbisyo, malibre. Hindi na tayo dadaan kung kani-kanino AFP. Sa totoo lang, kung hindi man maibigay ng chairman nyo yung buong halaga ng serbisyo nyo, mag-share si chairman. Mag-share si chairman sa serbisyo. Talagang wala-wala. Hindi para pagkitaan kayo. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam nyo, hindi nyo na pagtatatanong. Kilala nyo si Dulce, yung funeraria? Ninong ko po yun. Ninong ko po sa kasal. Nakikipag-ugnayan ako kasi pangit pakinggan. Pero napakalaki nung itutulong niya sa atin. Di ba? So, paano? Yun lamang po. At sana po, mga kabarangay ko, sa pagsakla, Team Malasakit! Maraming salamat. Sabay-sabay po tayo mga minamahal.